Hello mga guys, Admin Rich po ito. Alam nyo, grabe talagang kapal na mukha ng mga DD sheets. Kita nyo mga guys ha, eto basahin natin ha, sa Manila Bulletin ang sabi ni Representative Pantaleon Alvarez no, ng Davao del Norte, 1st District. Sabi niya, mga kaibigan, no, na si PBBM po, no, ito ang advice niya kay PBBM, no, President Marcos to make the ultimate sacrifice by turning over the reins of the country to Vice President Sara Duterte. Kita nyo, no, grabing wala na talagang kahihiyan mga kaibigan ang kakapalan ng mga mukha nitong mga DD sheets, no? So gusto nilang maupo ulit ang isang Duterte. Another Duterte para nang sa ganun mga kaibigan ay magtutuloy-tuloy na naman ang kanilang mga pangungurakot at eto ang main reason mga guys ay para matuloy na ang plano ng China na pagkamkam sa ating mga teritoryo. Alam niyo mga guys, no, etong sinasabi ni Pantaleon Alvarez, para daw to ease, no, mga kaibigan, no, to ease the tension with China, PBBM should resign, turn over reins to VP Duterte. Kita nyo? Kasi mga kaibigan, alam niyo naman kung ano ang ginawa ni Duterte, di ba? Nakipag-agreement siya sa China. Na mga kaibigan, halos binibigay na nila yung Ayungin Shoal na yan. Bakit ko masasabing binibigay? Kasi yun naman, doon din naman patungo yun mga guys eh. Nakipag-agreement sila na hindi nila gagalawin yung BRP Sierra Madre, na hindi nila aayusin, na hahayaan na lang na mag-sink in at talagang tuluyan ng mawala doon. And then after that, alam na natin kung anong ibig sabihin nun, di ba? Ang China, makakapag-take over na yan sila. Mga guys, sarili nating teritoryo yan. Hindi yan teritoryo ng China. Walang karapatan ang China na sabihin sa atin kung ano ang gusto nating gawin yan. Kahit na ayusin natin or pagandahin natin or kahit na magtayo pa tayo ng structure dyan. Wala silang pakialam kasi tayo ang may easy doon. Tayo ang may sovereign rights dyan. Under yan sa ating exclusive economic zone. So tayo ang may karapatan na mag-explore dyan at mag-develop niyan. Pero eto mga guys, si Duterte, siya ay merong agreement sa China. So alam na natin. So mga kaibigan, nakikita na natin na etong China, medyo hinaharas na rin nila ang mga Dutertes. At ang mga Dutertes naman, dahil sa ginagawa ng China, baka mga kaibigan may involved na ganito, no? At baka sa ginagawa ng China, sobrang nai-stress na sila. Kaya eto, ang mamamayang Filipino ang bini-brainwash na kailangan daw patalsikin ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Meron namang mga uto-uto, medyo hindi nag-iisip, mahina ang utak, na naniniwala din, no? Doon sa panawagan ng mga Dutertes. Pero mga kaibigan, nagpapasalamat ako dahil mas marami pa rin talaga ang mga Filipino na matatalino at alam kung ano ang nararapat. Kasi kita nyo kaano lang nila mga guys, kakatapos lang nila 6 na taon, pero eto sila, gusto na naman nilang bumalik sa pwesto. Kaya nasabi ko, diba, saludo pa ako kay Pinoy kasi si Pinoy pagkatapos niya na mawala no sa katungkulan ay nanahimik na siya at hindi na siya nag-ingay. Diba? So mga kaibigan, halatang halata tuloy natin ang mga Dutertes na marami silang tinatagong skeleton sa kanilang closet. At kaya sila nagmamadali mga kaibigan na palitan ng ating Pangulo Bongbong Marcos dahil natatakot sila dahil marami pang mga sasabog mga kaibigan na mga katiwalian. Katulad na lang nung just lately mga kaibigan, yung nadiskubre na yung Pogo Hub mga kaibigan, na meron palang underground tunnel. Na kung saan yung underground tunnel mga kaibigan ay ginagamit yan sa mga illegal na gawain nitong Pogo. At doon din nakita yung doon sa underground, doon kung saan meron doong ginagamit para sa pag-scam, para sa pag-torture, para sa mga illegal na activities. So mga kaibigan, kitang-kita
Lumalabas na lahat ang baho ng mga Dutertes at eto ang kanilang kinatatakutan na talagang sumambulat lahat ang kanilang mga tinatagong baho. Kaya eto sila mga kaibigan, nagmamadali na iluklok si Sara Duterte. Mga kaibigan, sino pa ang magkakagusto na iluklok ang isang Sara Duterte na gumastos ng walang kapararakan 125 million in 11 days only at hindi naman talagang nasabi ng maayos kung saan dinala ang pera. Tapos yung kanyang kapatid, 51 billion in 3 years only, mga kaibigan. Tapos ang dating Pangulong Duterte, pag-alis niya sa kanyang katungkulan, nag-iwan siya ng almost 13 trillion na utang. Mga kaibigan, limas ang kaban ng taong bayan. Limas ang kaban ng bayan kapag nagpapatuloy ang mga Dutertes. Yan ang dahilan kung bakit gusto nilang makabalik sa katungkulan dahil marami silang mga katiwalian na ginawa at ayaw nila na ma-expose lahat yan. And I thank God dahil sa kanilang pagbabalahura sa ating Pangulo, lumalabas ang lahat ng kanilang kabulukan. Mga kaibigan, huwag na tayong paloloko. No more Dutertes. Sila ay mga tuta ng China. Kita niyo naman, di ba, ang taong bayan na nawagat na, Vice President Sara Duterte, magsalita ka naman tungkol dito sa ginagawa ng China. Pero until now, tikom ang bibig ni Sara Duterte. Pero meron siyang statement na pagtatanggol kay Kibuloy, pagtatanggol kina Eric Celis, pero wala siyang statement doon sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Kita niyo na kung sino ang tunay na traidor sa bayan. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Palit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Mga kaibigan, nakialam din siya sa issue ng EDCA. Dami niyang pinagsasabi noon tungkol sa EDCA. Nakialam din siya tungkol dun sa issue ng Afghan, di ba? Sabi na nga ng palasyo, wala pang sinasabi ang Pangulo, pero eto, nangunguna na siya. Meron din siyang statement tungkol kina Eric Badoy, kina Eric Celis, Lauren Badoy, tsaka dun sa SMNI. No? So marami siyang pinapakailamang issue. Pero pagdating sa West Philippine Sea, tameme siya. Kasi siya ay isang pro-China, NPA lover, communist lover, at tagapagtanggol ng China. Yun lang.